Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:02 sa hapon. Babaya ko at mga istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babayi nga baganihan sa ila tagsa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw, kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humalin 1:00 tubtob 2:00 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga magahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babaya ko at may silbi. Babaya ko at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon, sa sanay, hirap o kalusugan taglay, pakikipaglaban sa karahasan, sa matungtong galian. Babaya ko may panindig, matitinag kailan pa man. Babaya ko na may karapatan, may boses, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuwan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sa Iloilo. Babaya ko Good afternoon, isa mga Bianca. sa karamihan, mekanismong dulot ay paggunaan. Mainit nga hapon sa aton nga tanan, adlaw kita subong sa Tuesday, August 12, 2025. Kabataan, kalikasan, Welcome mga Bian sa aton nga pagpangalagad diri sa programa Babayi Ka, kag akong inyo alagad, Marian Grace Eraniata. babaya ko na may karapatan, may boses, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya. Mga Bian, subong nga hapon sa aton nga pagpangalagad sa programa Babayi Ka, may isa kita ka espesyal nga bisita nga makaupod no, and later on pamatian naton mga Bian no ang iya nga istorya bilang isama no sa personnel sa aton nga Department of Education no kon DepEd Schools Division Office Ayuin na nanali ang harapin, of Rojas di City. mo sila babaya. Ali diri no sa aton sa Iloilo City mga abyan kadto kita no dira sa Rojas City. Bangod makaupo naton later on live via Zoom no ang aton nga dinapit nga bisita. May boses, may kakaya, Ari mga abyan no ang aton nga bisita fresh no halin pa ini siya sa Malaysia. buong bansa at buong Ang iyang team no nagpakigbahin sa ginhiwat nga second innovation for Disability Inclusive Education Competition nga isa mga abyano ka event nga gin-organize sang aton nga Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Special Educational Needs na ginhiwat dira mga abyano sa Sarawak, Malaysia. Pero antes naton siya mga abyano makaupod sa aton nga pagpangalagad later on. Pila mga abyano sa mga talalupang dun man naton nga mga balita no, especially pag abot mga abyano sa kadalagaan sang aton nga kababaihan no, especially sa field of leadership. Ang aton mga abyano nga Department of Trade and Industry o kon DTI Region 6
Niara mga abyan sang bag-o nga pinuno nga magapamuno sang aton nga DTI Western Visayas kag isa mga abyan ka babae halin mga abyan sa DTI Iloilo magapangalagad bilang OIC Regional Director si Ma'am Maria Dinda Tamayo. Gintalusan mga abyan ni Ma'am Dinda Tamayo ang aton Regional Director Ma'am Rachel Nofable matapos nga nagretiro sa pagpangalagad mano ko sa serbisyo pagkatapos ang 35 katuig. Imagine no nga dedikasyon man ni Ma'am Rachel, imagine no sa iyang leadership no, madamo sa mga programa, mga serbisyo no nga gin-introduce sa aton nga DTI Western Visayas. So halin mga abyan no, sa DTI Iloilo, ang aton bag-o no nga OIC Regional Director si Ma'am Dinda Tamay. And mga abyan no, si Ma'am Dinda Tamayo no, hindi man lango-lango ang iyang eksperyensya, bangod dalaman no sang aton nga bag-o nga OIC Regional Director ang iya malawig nga experience kag madalom no nga paghango sa economic landscape sang rehiyon. And kita no nga mga babae nga nagapamati subong, we are proud no nga ang mataas nga posisyon gina-occupy no sang isa ka babae. Atande mga abyan no, sang aton nga director sa pagtibong sang negosyo sa rehiyon, ang aton man nga OIC Assistant Regional Director si Mamutya Yosores na magapadayon man sa iya nga pwesto. Pagbangod mga abyan no, gin-vacate no ni Mama Indano ang iya nga posisyon bilang pinuno naman sa DTI Iloilo. Ang magabulo sa iya sa DTI Iloilo, isa man ka babae. Ni mga abyan no, pangunahan ang aton nga DTI Iloilo ni Ma'am Maria Dorita Chavez. So epektibo mga abyan no, sa August 9, si Chavez no nagaserbe nga Chief Trade Industry Development Specialist, ang officer in charge no sa Provincial Director sa DTI Iloilo. So imagine mga abyan no, mga babae ang nagapamuno no sa regional office naton kag may new mga abyan ha, hindi lang sa day mga Dinda no ang mga babae nga nagapanguna man sa aton nga mga regional offices, even gani no sa aton nga Department of Health. Babae man mga abyan no ang nagapamuno. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:10 sa hapon. Hindi lang ini mga abyan no, ang iban pa ginaton nga madulo nga mga balita involving women. Sa aton mga abyano nga pagsaulog man sa Linggo ng Kabataan sa province of Iloilo no, kahapon mga abyan reveal na no kung sino ang aton nga counterpart ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa aton nga boy and girl officials. Napilian mga abyan matapos sang maid-id no nga screening sang interview, napilian mga abyan bilang girl governor si Vanessa Jane Lorania sang Kamanggahan National High School. Sabi no, babae pagit, babae nga estudyante. Para sa karamihan. Samtang mga abyan ang ating girl vice governor si Charlene Ann Gargaritano sang Tubungan National High School. And ari pagid good news mga abyan no, bangod nga ang West Visayas State University kag ang aton nga University of the Philippines Visayas ang ilang mga first time takers sa ginhiwat aton nga August 2025 guidance counselors computer based licensure examination tanan nakapasa. So West Visayas State University 5 mga abyan no ka first time takers ang nakapasa samtang no sa aton nga
UPV mga biyan ang 8 no nga lunsay mga first time takers ang nakapasarman. So sa bahin mga biyan no sa nga WVSU ang mga takers nato no ang masanday Ma'am Maria Wendy Aligaen, Francis Roxanne Sorolla Estimo, Dashen Anforen, Agata Sinina, kag si Chadhe Barnuevo. So kalabanan mga biyan no sa aton man nga mga nakapasar mga babayi. So diri nato makita no ang pag-excel no sa nanuhay-tuhay nga field no sang aton nga mga babae. And this afternoon gani mga abyan no, I'm sure no nagapamati ang mga kauturan naton dira sa DepEd SDO Rojas City. Ibaloon naton mga abyan no ining kabuhi sang aton man nga team leader. Babae ko na may karapatan, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya Sang aton nga sa buong bansa at buong mundo. Disaster Preparedness Early Warning System for Learners with Special Educational Needs sang DepEd Schools Division Office of Rojas City. Ang team nila mga abyan no nakakuha sang Silver Award sa ginhiwat no nga sa ginhiwat no nga isa ka contest dira sa Malaysia. Kababa iyong ipatutupad sa So ang team leader nila mga ben isa ka babae and we are glad no because nga despite sang iyang mga busy schedule makaupo naton later on si Ma'am Maribeth Baldonado. kasi matitinag kailan pa man. Baloon naton mga abyano paano bala no naka-participate ang ilayang team sa sininong Kaya ko simunaw to event sa Malaysia and I think no this is not the first time sigaw. na nakakuha no sang award ang ilang team. So hibaloon naton mga abyano ano bala ining inobasyon sang SDO Rojas City kag syempre hibaloon tama no ang kabuhi ni Ma'am Beth bilang isa ka regional information o bilang isa ka information officer sang SDO Rojas City. Sang na-assign kita dito no sa kapis para sa ginhiwat ng eleksyon 2025. Si Ma'am Beth no despite sa iyang katungdanan no sa isa ka school wala gid nagapamalibad sa aton para nga mag-provide sang information. Kayang-kaya ko And I'm so excited mga abyan no nga liwat nato siya makaupo diri sa aton nga ako'y pasigawan. estasyon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Babae ko na may karapatan, may Oras mga abyan sa Radyo Pilipinas 1:14 PM sa aton nga pagbalik makaupo na naton si Ma'am Beth Baldonado ang aton nga team leader sa Disaster Preparedness Early Warning System for Learners with Special Educational Needs sang DepEd Schools Division of Rojas City. Mga abyan magabalik kita no diri sa programa Babae Ka. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online at maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Oras sa Radyo Pilipinas, Sa launa ASEAN, 16 sa hapon.
Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa, babae ka, kagako ang inyo alagad, Marian Grace Aranyata. Sulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin, sa edukasyon, sana. Antes naton mga abyan, makaupo ng aton nga bisita subong nga hapon, magakuha kita anay nun sa isa ka report. Matungtong galian. Ari mga abyan, no, preska pa nga balita. Paon naton mga abyan, ining balita, no, kaupod ang aton man nga police beat reporter, Sir Paul Tarosa, natuhoy mga abyan no, sa pagkilala sa aton nga Iloilo City Police Office bilang Best City Police Office sa ginhiwat nga 124th Police Service Anniversary. Agad mga abyan magadulong sa sini nga balita ang aton nga police beat reporter Sir Paul Tarosa. Radyo Pilipinas, report. Sir Paul, mayong hapon. Yan, mayong hapon, kag sa tanan naton nga tagpalamatigin kilala ang Iloilo City Police Office bilang Best City Police Office sa bilog ng Pilipinas sa giniwat nga 124th Police Service Anniversary nga ginahiwat kiina dira sa Camp Crame nga ginpangunahan mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. nga nagserbi guest of honor ni Speaker kag personal nga nagpresenta sa award kay ICPO Director Police Colonel Kim Ligada kag sa iban pagid nga mga units kag mga police nga gintagaan sang pagkilala ang ICPO amo ang Best City Police Office gin lutos ini ang mga city police offices ang Davao kag Butuan para makuha ang top spot sa Best City Police Office category kag yan ang ginabasihan sini ang pagdumala gid sa ICPO sa administration sa operations ang overall gid yang performance nila. So hindi lang yang sa operations, kumbaga sa pagdumala man sa mga kinahanglan nila dira, kasi hindi lang man operations ang functions ang isa ka pulis Damo pagid sina sa mga units dira, may ara sa traffic, may ara sa logistics. So tanan sina no gin-evaluate sa mga validators kay nagpangibabaw ang Iloilo City Police Office aside sa ICPO, ang city government in-recognize man as Best Local Government Unit bilang pagsuporta man sa PNP. Nagdaog naman niyang city government sa highly urbanized independent city level category. Ang mga nakainkwentro siniya sa city government, ang City Government of Zamboanga, City Government of Pasig. With a plaque of recognition, ang ginbato ni Attorney Jerry Pitranias, former city mayor sa siyudad sang Iloilo. Kagti ginakalipay gid ni Colonel Kim Ligada ang ining award nga nabaton sang ICPO sa testamento sa ilang kapisan, professionalismo kag commitment sa kada member sang ICPO, yung strong partnership man sang local government ug stakeholders. Ason nga ti nagbunga ang ining ilang mo ginahimo no dira sa bahin sang ICPO. Yan. Yeah, so no less than our ICPO chief or city director Paul ang nagkuha sang sininga award ali mismo sa aton nga presidente. Sa pagbaton sang ICPO sa sining pagkilala bilang Best City Police Office, padayon sila nga mag-alagad with dedication para ma-ensure ang safety kag security sa mga taga-syudad sa Iloilo. Madamo gid salamat po. Yan balita sa ICPO para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abyan, si Sir Paul Tarosa no natuhoy sa pagkilala no sa Iloilo City Police Office bilang Best City Police no sa ginhiwat nga 124th Police Service Anniversary. So imagine mga abyan no sa madamo nga mga syudad diri sa aton no or madamo no nga mga city police offices no diri sa aton sa Pilipinas. Ang aton gid yang bugal no Iloilo City Police Office ang ginkilala bilang Best City Police. And imagine mga abyan no ano kadako nga dungog ini no for our men and women Karapatan sa mga sa ICPO. So congratulations. Kabay pa no ini nga pagkilala no nagaserbe pa nga inspirasyon pagid no sa aton nga kapulisan nga padayunon no o kon sobrahan pa no ang ilang efforts sa mga masunod no nga tinuod. And of course, congratulations man sa aton nga Iloilo City Government. Gimbaton ini mga abyan sang aton anay nga alkalde Jerry Tranias.
Kita naton mga bino despite nung natapos na ang termino ni Mayor Jerry Tranyas padayon sa gihapon ang suporta sa ang ato nga city government. Last time mga abyan mo ara sa mga gimpanghatag no nga vehicle no sa aton man nga ICPO ni nagapakita no na kung nagabinuligay no ang aton nga syudad, ang aton nga kapulisan, ma-ensure nato no ang safety, ang security sa mga pumulong. Kung may mga areas kita no weak kita no kapay pangati ini mapabaskog no sa liderato subong no sang aton nga pag-o nga alkalde Mayor Raisa Trenias Chu. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas 1:22 PM. Yari na mga biyan sa aton nga Zoom ang aton mga bisita subong nga hapon ang aton mga biyan nga team leaders ang disaster preparedness early warning system for learners with special educational needs sa DepEd Schools Division Office of Rojas City. At the same time, mga biyan siya man inino nagapungko bilang information officer sa SDO Rojas City. Mga biyan yari sa aton nga Zoom, ang aton nga bisita si Ma'am Maribeth Baldonado. Ma'am Beth, maayong hapon sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Thank you so much, Ms. Yan. Can I be heard? Yes, Ma'am Beth. Kamusta ang amo nga signal dira sa imo, Ma'am Beth? Okay man ang aton nga audio, no? So, good afternoon to you and to all the staff of course, Radio Pilipinas, Iloilo. Salamat sa pag-imbita, no, sa aton, sa SDO Rojas City, na makapalayag kita sa aton advokasya hanggang ng hapon. And salamat man sa mga nagpalamati sa mga hapon, no? Good afternoon sa aton. Yeah, si Ma'am Beth, no? Halin pa ini siya sa Malaysia. So, nakapuli na ka mo diri, Ma'am, nga bilog natin diri sa aton sa Pilipinas. Yes, ma'am. Since I'm last week pa, no? So, medyo actually, nahisin pa, no? Sa paghimo sa aton mga accomplishment reports, reporting and all that. And, very timely ang pag-invite sa aton diri nga sa SDO City, no, nga makapalayag kita sa aton nga it's not actually the reason that this invitation na really important or being highlighted, but it's actually the advocacy that comes with disaster preparedness and the safety of our learners in schools, particularly those learners with special needs. Yes. Ma'am Beth, antes naton istoryahan no ang pagbag no sang inyo man nga team sang silver award no sa siningman nga competition no. Pakilala ka anay Ma'am Beth sa aton nga mga tagpalamati. Tagadiin pala si Ma'am Beth no kag ano na ikaw kadugay nga nagapangalagad man no sa aton nga Department of Education. Okay, well, I'm actually a native of Rojas City. I was born here. I started working at that in Rojas City 2011. So being in a continued position, started out with DepEd Office. Then when there was rationalization around 2015, I came back here in SDO Rojas City. Having the position of Project Development Officer 2 and the Disaster Risk Reduction and Management Officer of the SDO. Pero Ma'am Beth, nag-teach ikaw sang una? No, I am not a teacher. Okay. I'm actually graduated Juris Doctor from San Sebastian College of Law. But I think that, I believe that God takes us where He wants us to be. Yes. No, my mother used to be, when she was retired, supervised for us. No, but non-formal education. Yes. And of course, she used to work with DepEd as well.
And I never for once, even before when I was younger, thought that I would be working in this department. But I guess each of us, well, including myself, I've been given my rest, no? And I believe that it's providence guided. Na with all my journey in my career, dili ako sa Department of Education natuon, no? To do this job, which I find very fulfilling and very heartwarming. Ma'am, you've mentioned, bali, nangin na DRRM officer man ikaw sa SDO Capiz? No. I started out as this working officer in the Capiz in one of the schools. Particularly in Capalo National High School. And then when I got accepted here as PDO2 way back in 2015. Diwa na kami din DRRM. And kamusta ma'am no ang imo nga obra dira no bilang PDO2 man no? What's with that no nga involvement especially no about disaster no nga makes you stay dira? Actually, being project development officer too, hindi lang siya, it doesn't only involve disaster management. Because under the strand of social mobility and networking, we are also tasked to look for partners. You know, partnership is also part of the job description or one of the fields or areas of this work. And so, but what basically makes this job different is that not only just disaster management. So, my task, of course, is to make the schools and learners safer. Dapat magtaas ang aming competency, competency na mag-give safe ang learners in school, to provide an environment that is conducive to learning, that is part of the DRRM, to provide psychological first aid when disaster strikes, to provide the mechanics or to provide data for learning continuity, that is why also part of the disaster risk reduction and management to facilitate the paghibo sa amon mga contingency planning, yung service continuity plan, all these plans that would cement the learning ng ating mga kabataan even during disasters. So all these including the facilitating for the conduct of the different drills in schools, kaupo din na siya, of course this is under the Office of Civil Defense actually, and based on the, of course, the National Disaster Risk Reduction and Management Council atong framework, binahatag pang sinaang office, which is the umbrella office for the disaster risk reduction and management in all government agencies and entities, including, of course, the Fed. We are adhering to the conduct of this drills, kabalungan kita, there is no warning. Yes. So the only warning that we have is kung may mga typhoon, kung mabaha-bala sa mga mga lugar, but there are two actually emergencies or disasters that we have to one. And one is, of course, earthquake, and we all know that even the CBOX would say that there's no warning for that. Matabuin na siya. And so what do we do? We increase the capacities of our learners and personnel in school para ma-mitigate natin, or
zero casualties ipatanan sa eskwelahan. And that does not end there. We do not only teach our learners how to be safe in school, but we also have this extra preparedness homework that includes the members of the family in answering these questions embedded in one of our policies, Mandated Order number 27. And it includes there all these things that need to be asked, and it will measure the capacities of each family na eskwela namon, no? Na tinanggang pabalain sila tubuan para ma-increase pa rin nila capacity. So it's not only in the school setting that we are advocating na maging safe ang ating mga kabataan, kundi lalo na sa ilang mga kalingaran. And that includes, of course, our learners with disability. Way back in, I started as BRM coordinator when I was in 2015. And way back then, the BRRMS, which is in the central office, is just starting to have all these mechanisms that will be sent to the implementing officers or the school division officers para sa pag-implement ng BRRM. No, so, nito na time, nakita ko pag yung hambal kasi natin na learners, dapat 100%. So, but we all know that in schools, you have learners with disabilities, and that includes those who are visually impaired, that includes those who are hearing impaired. We have the autism disorder syndrome, ng mga kabataan natin, and so on and so forth. There's so many disabilities that are sakop sa ating inclusive education. And nakita ko nga with all these activities conducted, there are times na wala din man sila doon. Wala na. No? They are not able to participate because we have not yet laid down the mechanisms kung paano man sila matuod makainta. And we lack those kinds of materials or supplemental learning books or mga natin na makabulis sa ila understand. And you see, ang akong idea, kung learner ka, you are able to use all these tools para maintindihan mo, para makaintindi ka, diba? So, for example, with our visual impaired learners, when we started with this innovation, I'm not talking about this one, but the one that we did way back in 2020. No, we started the Project Impact of Special Learning Education Material Package for learners with disabilities, and we focused mainly at the time sa visually impaired learners because na-notice ko that all of them are smart, you know, but when we do conduct the activity, they just sit there and just listen to you. But I said, we need to keep them interested and lang mag-interactive ang ila participation. Yes. So that's how we came up with Project Impact. So we started, we have writers, no, that contributed to Project Impact. We have stories. We started with COVID. It was COVID at that time, no, and then we started with stories that are written in Braille. These are in the guise of comic books, but these are actually instructional materials, no? What is COVID? Ano ang effect ng COVID? Ano ang evaluation ng isa katao? How is COVID affecting our mental health? You know, then there are stories that zeroed in on the importance of early warning systems, no? And the use of research or people to signify that I am in danger and I need help. So
isa ina nito sa mga comic books na kaupod sa Project Simpa. So, you see, during the pandemic, no one is allowed to go out. Yes. So, more so with them, kay sila, mga persons with disabilities. I myself is a children with disabilities. I am a cancer survivor. So, that's another story. Pero, I deeply, what is this, to say this, parang, doon na ko ang akong sarili sa iya. Because, if other people will say after lang na siya, hindi siya pwede mag-ubra sa mga ibang pang na ulugrahon kay because she's this, she's that. Or for them, she's blind, she cannot talk. So, after lang na sila that. But I have a vision. It's not only for DRRM, but if we're able to develop the capacity of these children and help them sa ilang self, na maging power sila sa tamang na bagay. Because when a person is not safe, hindi mo na siya mapahulag, hindi mo na siya mapahindog, hindi mo na siya ma-empower. So, let's pick out these things that limits their capacities. So, wala pa nag-pandemic, wala pa kami ka-obra ng swimming pa. I will take you back few years. So, nakita ko na hindi sila included sa mga activities. Let us try having that preparedness activity para sa ila. Do they know how to execute the back over and hold? Yes. Do they have a vision for a safe school, and how are they going to do that? So on and so forth. So we're able to have two activities conducted na kaupod ang atong learners with disability, the blind, the deaf, those with intellectual disability. Because I was told dati na, ma'am, gusto ka, balinti na nga sila tuluan, balik-balik ko na, hindi ka katanda. Sige lang yung tawon natin. Kung makatanda, yun sila kung hindi. Kasi I believe that since they are in school, may yung retention sa ila. And so we tried doing that with the help of the teacher, the shadow teacher, we didn't have any materials to start with. So the teachers helped us on how to explain all these things. Ano ba ang first aid, naman sinala, makasigo kita mag-administer sila in the most simplest manner na maintindihan nila, ang mabutan kita sa band-aid, kung may samat kita, all these things din, basta sa ila. And those that are those who are deaf, ang teacher, may FSL na nag-graduate. And for those who are blind, of course, ginahan na lang sila sa ilang mga teacher. So I said, we could do more for them. Yes. And nakita ko na balik-balik ang pag-conduct ng mga activities sa school. Like for example, we conduct this 4-quarter drill. Every 4th quarter we conduct this drill. And now, 2 years back, we had this unannounced earthquake and fire drill na ginakagak naman sa mga schools namin. And nakita ko na may retention ang mga bata. They are able to do all these things na ginapanggap sa ila, to do the back over and hold. Yes. And we know kung paano ubrahon, kung for example, there is fire, kaintindi sila kung anong binuon, and they're able to administrate ang safe school para sa ila. Yes. And of course, along with that, we invited ang ating mga firemen, ang fire truck came over to the venue at nakita nila para itsura ng fire truck, may sabi ko kabata, ay namin ko lang, hindi pasok-sok dito sa balo sa mga firemen, So parang makita nila kung ano ang istorya natin. Yes. And I think that it is not only enough that maybe for those who are, like you and me, na makapwede lang kita ka ng pinahati kita. But
the lack of learning materials for this learners, muna pa bilang isa ano nga nag-isa kita sa project impact. Because kanami tulungan sa ilang ang ginakala mo, ang ginahambal mo, ginabasa mo nila. Yes. It speeds up the process of learning and understanding kung ano ang ginahambal ng teacher kung nababasa nila. You know, they probably cannot see it, but in line with lahat ng bata, binabasa, sila ay binabasa din. Yes, yes. In a way na para sa ilang disability. Like for example, ang draft natin, hindi na sila nakahala. But if you talk to them, they will answer you in sign language, and that's their way of saying that naiintindihan ko ikaw. Pag ang nakakabasa ako. So, I am also a leader. So, mabalik siya hapon sa objectives sa department, especially now, for the literacy and numeracy programs ng ating Department of Education. Yes. Because without this, they will have a hard time processing all these learning regular naman na nagpa-plan year. But sa curriculum base, they will have a hard time. So, learners with disability, lahat ng bata bumabasa. Maybe for some, may ala lang sa medyo nabutigal yan. O kung pinahanggang pagigila sa motor support. But for most, no, sila ay bumabasa. So, kaupod sila ang aton na pag-establish after sila nagparayon kita sa aton. You know, compared to other accomplishments will be measured by all these contests or competitions that we are joining. For us, for the team, the reason why we join is because it is also a platform to advocate for inclusive learning. Yes. No? And for us, inclusive disaster risk reduction and management, which promotes safety and resiliency among our learners. So, joining contests and doing review metrics is a platform to advocate and get more partners to help us, you know, hone our learners into a more mature and globally competitive learners. In other countries, most are blind. They can just walk on the street, you know, because why? The environment is friendly for them. Now, I'm not saying, yes, we're doing security na. Nakita mo natin na there's really the challenge. But I believe that with all the concerted efforts of everyone to put forward our care for our learners with disabilities, I think that we will strive more and become professionals later on. Yes. So, Ma'am Beth, bali ang ining project nato, this is not the first time nga gin-recognize ining innovation nato sa SDO Rojas City? No. Okay. Actually, the project impact is the mother of all this innovation, because these are learning interventions or learning materials na nag-participate bigla ang mga bata. No? All these things that we do, may part sila ang naubra, because, you know, we have the focus group discussion, we involve the parents, we involve the teachers, the personnel, and we also involve our top management here in education before we finalize all of this, the documents for this innovation. So, atin sila like the early warning system is, you know, kanya-kanyang early warning ang ating namang eskulahan. But we all know that during times of disaster, there can only be one warning for all, including for you and me. Yes. Pero hindi pwede na
ako na dito kung makagtusok niya ang side, tapos ikaw dito sa side. So, you see, for a way forward, for early warning system, actually this should be community based. So, but then, it is also in line with coordination with our education cluster partners, which includes, of course, the LGU, the DRRMA, or Graham City, later on. But we start with our schools, no? Well, this early warning system or device that was recently recognized in the ASEAN second Inclusive Disability Constitution, this device will be placed in all schools. No? So, Kamu nag-develop sini ba? Kamu sini ang nag-develop, Bali? Yes. Ang mechanism on how it is going to work, na matagaan ng signal ang aton ng mga deaf because we have the blinkers, differentiated blinkers. The red one is for the fire, and the green one is for the earthquake. So, hindi lang kita I will share later on how it will work. Pwede siya pilotan parang siya sa Tatluka School sa Monterita Division of City. This is actually still just a prototype, but we have already tested this. And yes, its viability is highly regarded as important, and yes, it can be used by the schools. But ang actually na coverage, of course, is for all learners. Nawala ka because inclusive kita. So, all learners ang iyang coverage. But may signal na para sa atin benefit, para sa atin na death. Even more, kung ang wala na ang makita nila, nakindong na sila, kung nakadto sila sa atin na designated evacuation area in school. So, ang wala ang atin na, very simple lang siya actually, with all the mechanism that is written, ang pinaka-importante lang yung area is to save a life. Yes. Ma'am Beth, antes kita no magpadayon sa aton nga pakikinunaan no, ma-take lang kita sang short break no, and then magabalik kita i-continue naton inino ang aton man nga pag-istoryahanay. Mga biya magabalik kita diri no sa programa Babay Ka. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:51 sa hapon.
Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Babae Ka and still no ang aton nga bisita no. Yan sa aton nga Zoom, ang aton nga team leader sa disaster preparedness early warning system for learners with special educational needs ang DepEd Schools Division Office of Rojas City si Ma'am Beth Baldonado. Sige, Ma'am Beth, kainano you've mentioned no nga nakapilot kita sa 3 ka schools na for this early warning system naton. So, pila pa ka schools ang plano naton no nga pahamtangan man sang sinino nga early warning system naton and may timeline ba na kita sa ang target naton? Ang Rojas City Schools Division Office has 50 public schools on its area of responsibility. So, may 47 pa kita. Yes. Yes. Actually, then, naka-ano na kita sa 3 ka schools na particularly sa PMRMIS team. Sa Info Analysis Integrated School kasi So, ALBA, no, na-test natin ang ating device dito sa nila. And ang target natin na kasi siyempre dapat per classroom ang pagbutang sila. Yung still a prototype, we will finalize no ang pagbutang sila sa aton mga eskwelahan. Kag ang number 1 bigla is ma-establish bigla ang aton early warning system mechanism nila na isa lang na ang among gamiton na mechanism. For example, sa fire. For example, sa earthquake. Now, this is preparation, of course, for ginatawag natin yung labikon, no? No, kaya kung sisaan ba ito, ay, wala man diri ang mga sa mga ginamuna, no? Pero, you see, let's go back to our historical data and disasters. The recent one, which is created quite, a stir. Ang sa Russia, no? Can you imagine the first what technology tectonic ang paglupok ng vulkan dito sa ila. It happened years and years ago. So, hindi natabo siya, landa na tuig. So, hindi na pamamalaan kung saan hindi na natabo sa atin. Yes. There are probably ground shaking. Hindi na pamamalayan. And, we're trying to take this for granted, but we're enjoying the sa atin kung magsiparan kita. Yes, correct. And this is one of the preparations that we have because I always tell our learners and the personnel, kasi ito natilig kayo na pinapagalakan sa mga seminars kung hindi yan. You know, dito kami din sa seminar na nakabo dito ng for example, ano ang aming hinuon. Diba? So, kasi sabi mo kami kung ano ang hinuon. So, we tell our learners, nag-earthquake tapos nagkatanaw ka mo sino. Ano ang hinuon? No, so we aren't only talking about school days or even sa house natin na scenario because there's really 1,000 scenarios na pwede bigyan natin ng example. Yes. But the thing is, we cannot control all this because it will just happen when it happens. But what we can do is increase the capacity of everyone to be empowered and just to know what to do, you know, especially during times of disasters. And of course, yung ating mga innovation na inisya, it is to make sure that our learners who are in the vulnerable sector also knows kung ano ang dapat nilang himuon. Because for some of them, in the past, sa aming mga focus group discussions, pagmahin ng ano natin sa mga bata, most of them would say na, ay mag-get dito nga sa amon mismo nga ba? Ay, hindi ka nito kung kang mag-walk, ay kung may natamo kayo, siguro patay na lang kami. But that is really then, matubo na yan para sa ako yung makabati ako ng hamba sinaangamon kayo. So, because, din sa akin, mga abaga, ang security wearers, ang pagsundo sa ila kung paano sila makasurvive.
You know, and ang isa ka bata, di ka namin natin ka panahon na mag-antigo siya. Kung wala kami na provider sa maayong learning and conducive environment sa eskwelahan, ang isa ka bata, hindi maayo ang iyang pagtulunan. So, kaupod na rin sa disaster management, na we see to it that we are not only teaching them, but we are teaching them how to read, how to process, and how to execute, give them skills, teach them the right skills kung paano sila makasurvive. Yes. So, Ma'am Beth, Ma'am Beth, pwede nato mapakilala no ang iban pag hindi mo nga upod no sa team naton nga nagpadulong man sa Malaysia para mag-present no sang siniman nga innovation naton. Yes. Since ang 2023 no ang ako ng ka-team that si Sir Jerry Blanca Flor. He is our education program specialist for human resource development, human resource training and development. We have Attorney Christine Joy Bandar, she's our legal officer here in the SDO, but she's also the designated officer for our LRT or child protection. And then we have this time, for this second integration, we have Ma'am Jackie Alvaladero. She is our education program specialist for sustainability and networking for partnership. Yes. Ma'am Beth, unfortunately, no, wala kita sang nabilin nga oras diri sa aton nga pagpangalagad, no, but we will extend no ang ining man nga or we will continue no ang ining naton nga pakikinunaano no sa ibang pagin naton nga program diri sa Radyo Pilipinas Iloilo no, because we are curious about diri no sa aton nga early warning system no, especially no nga dako gid ang mga bulig sini no, especially no sa aton nga mga learners no with special educational needs no. Pero Ma'am Beth no, lastly na lang siguro no sa tanan no nga pamati subong no nga katapo man sang aton nga Department of Education no, kon mga babayi no nga may ara sang ikasarang no to do something para sa ila nga community no, ano ang imo nga mamamensahe man sa ila? Para sa ako no, ay ang aton portion subong babayi ka. Being woman, you know, in whatever field we are in, I think that grit is important. Grit means that we should have that commitment and passion to do our work. Yes. We should also have this vision. We should be visionaries. And I think that we should not be afraid to go that journey where no one else would like to go. Yes. Also, the road less traveled, as they say. Yes. Go to the road less traveled, and just maybe get on with all the difficulties along the way. Because I believe that and our department and Department of Education is very dynamic and vital, department. Rinatili ko ng pangalan also. It's just a matter of making the right steps and looking for partners who will help us along the way. Yes. So I'm very happy that we have been invited this afternoon in your program here. And we are hoping that partners will come in, we have I'm not counterparts in Iloilo, province, Iloilo City, and it's not listening to me right now, but nakita ay makabigyan ko next week of the regional office. And I would like to take this opportunity to thank those people who and officers who help us, nakaabot kami sa Malaysia and bring our small dreams or honor to SDO has to see. But we heartedly thank, of course, our regional director, Tito Echo, for allowing us to go. And the full support of our USSD family with Dr. Enrico Barreto and Ma'am Ron Jamie.
we represent my regional DRM coordinator sa DepEd 6. And of course, here in DepEd City, our FDS, no, Renato Balesteros, AFDS for Samuel Malayo. Of course, my chief, no, Dr. Melissa Recente, and CID chief, Ma'am Marvick Marquez, and the rest of the FDO personnel and officials has been helping us and supporting us along the way. Together with my team, no, salamat sa mga lamo. Sa taman-taman, na nag-agree sa amon na it's not actually really the way, it's just the icing on the cake. But there's still so much to do. And our learners are looking forward. Yes. Hindi na imagine ko kami sila na nagtatanga na sila siguro. What next Monday? Ano na ang ato ng mga konekto? Tambalang kamuana ng learners kahit pinapakpal ka nato ang ato ng years forward. Yes. So, yeah. And also, the central office visit, no? With our director, no? Sir Neil Castro. Salamat po na maraming, sir. Yes. Ma'am Beth, with this, no, ma-connect ako sa imo, no, para ma-continue ining aton man nga pakikinunanon, no, natuhoy, no, sa siniman nga early warning system, no, sang SDO Rojas City, para mapadayon pag naton ini, no, ma-explain pag naton, no, sa aton nga mga tagpalamati. But thank you so much, Ma'am Beth, no, for always saying, no, nga naka-interview kami sa imo sa Radyo Pilipinas Iloilo. Despite your busy schedule, no, subong ari ikaw diri para nga mag-share sang imo man, no, nga kadalagan no, sang aton nga SDO Rojas City kag sang inyo nga team. So with this, Ma'am Beth, madamo gay nga salamat, no. God bless you. And kabay pa nga hindi ini last time nga makaupod ka namon. Oh yes, thank you so much. Yes. Thank you so much, man. Maayong hapon. There you have it, mga biyan, si Ma'am Maribeth Baldonado, ang ating team leader sa Disaster Preparedness Early Warning System for Learners with Special Educational Needs, ang ating mga SDO Rojas City. Mga biyan, luya ko no i-highlight sa gina-mention no kaina ni Ma'am Beth. Sambal ni Ma'am Beth, no, sa tanan natin nga kababaihan dira, no, if you have that, no, opportunity, no, nga makaubras ang something para sa imo no nga community. Especially, no, if you are part mo sa aton nga government. Let's take, no, a big step. Ang bali, Ma'am Beth, no, miara sang resources. Kinahanglan lang gid, no, sang aton nga action. So imagine, mga abyan, no, sa sini nga ginobra, no, sang aton nga team. Damo nga mga estudyante, no, ang mabuligan dira sa SDO Rojas City. And we are hoping, we are praying, mga abyan, no, nga hindi lang sa 3 ka schools, no, ma-implement bali, Ma'am Beth, no, sa aton nga mga classroom. So we are looking forward ng inino nga innovations ang aton nga SDO Rojas City will also be implemented sa iban pagid naton nga mga schools diri sa Western Visayas. Our goal, mga abyan, no, hambali, Ma'am Beth, no, ang goal nato, no, especially during disaster, wala sang casualty. And that includes, mga abyan, no, tanan naton nga mga learners, tanan naton, no, nga mga personnel nga ara sa sulod sang aton nga mga pulutan. Paano ina ma-achieve ang pinaagi, mga abyan, no, o isa sa mga pamaagi ining innovations ang aton nga DepEd Rojas City. So kabay pa, mga abyan, no, makaupo naton sa liwat si Ma'am Beth diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo. Unfortunately, wala nakikita sa nabilin nga oras diri sa aton man nga pagpangalagad sa babay. Sa liwat kay Ma'am Beth, madamo gid nga salamat. Thank you, man, sa mga nagatutok subong nga hapon diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa mga naglisa sa ila radyo sa 585 AM, pag syempre, no, sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live, madamo gid nga salamat sa inyo. Thank you, man, sa akong mga katuwang technical sa studio, Sir Jones sa Tahero kag sa among transmitter, Sir Vermore Aventura. Mga ben, ako na lang gid si Marian Grace Aranyata kag ini ang Babay Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon,